Narinig niyo na siguro yung bagong balita, si dating Senate President Juan Ponce Enrile nasa ICU ngayon dahil sa pneumonia. At ayon po sa mga balita, kritikal ang kanyang kondisyon. Halika kayo, pag-usapan natin yan. I have just received a very sad information that our former colleague, former Senate President Juan Ponce Enrile, is currently in the intensive care unit suffering from pneumonia. And I heard that he has slim chances of surviving. Kung iisipin po natin, hindi lamang ito simpleng ubo o simpleng sipon na bumaba sa baga. Sa edad po ni Senate President Juan Ponce Enrile, kung may iba pa siyang mga sakit at mayroong mga problema sa kanyang vital signs, pwedeng maging high risk ang kanyang profile. Ayon po sa Philippine Clinical Practice Guidelines, mayroong tatlong antas ang pneumonia base sa risks: low risk, moderate risk, at high risk. Yung low risk, ito yung mga bata, walang ibang mga sakit, stable ang vital signs. Minsan, antibiotiko lamang at pahinga sa bahay, okay na yan. Yung moderate risk, may iba pang mga sakit katulad ng diabetes, hika, heart disease na hindi stable. And then kadalasan, kinakailangan ma-admit para ma-monitor sila at ma-stabilize nga yung kondisyon. Yung high risk naman, ito yung may mga edad, may mga kasabayang mga sakit pa rin, mahina yung katawan. Madalas po pwede pong magkaroon ng problema ang blood pressure, magkaroon ng problema sa tibok ng puso, at nahihirapan silang huminga. Kaya ICU level of care ang kinakailangan. Kaya nga po si dating Senate President Juan Ponce Enrile, kahit may access sa best hospitals, hindi exempted. Edad pa lamang, malaki na ang bagahe ng risk factors. Ganito rin sa marami nating mga lolo at lola o kahit mga diabetic o may mga sakit sa puso. Kahit simpleng trangkaso po pwede pong mauwi sa malalang pneumonia. Ang tanong, paano po ba natin ito may iwasan? Dahil nga preventive health ang ating sinusulong. Una, bakuna. Ayon po sa guidelines, lahat ng edad 50 pataas dapat po mayroong pneumococcal at influenza vaccine. Pinoprotektahan nito ang ating katawan laban sa pangkaraniwang sanhi ng pneumonia at sa komplikasyon nito. Pangalawa, iwasan ang paninigarilyo. Dahil po ito sa pagpapahina ng depensa ng baga ng sigarilyo. Kaya tigilan niyo po yan. Walang mabuting madudulot sa buhay ninyo. Pangatlo, control your chronic illnesses. Kung may diabetes, hypertension, COPD, dapat po maayos ang gamutan. At syempre, magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat, may ubo na matagal o nahihirapan huminga. Huwag magtiwala sa mga herbal lamang. Ang pneumonia, lalo na sa mga matatanda, hindi dapat kasi binabaliwala. Sabi nga po namin sa family medicine, prevention is still better than ICU admission. So we still pray for the best for the former Senate President, tulad ng lagi nating pagdarasal para sa iba pa nating mga pasyente. O paano? Kung mayroon kang lolo, kung mayroon kang lola o mga magulang na gusto mong protektahan laban sa pneumonia, i-share mo na itong video na to. Baka ito na ang makakapagpigil sa susunod na emergency room run ninyo. At kung may natutunan ka, paki-like at follow na po sa ating page for more videos. See you ulit next episode. Ingat!